Susuotin ko pa naman to. Nakakainis ka naman talaga. Madam, kakawalis ko lang po dito. Oo nga. Alam ko, ano naman ngayon? Sige po, wawalasin ko na lang po ulit. Ito pa, siguraduhin mo lang na maayos ang paglaba mo ha. Para naman hindi masayang yung pinapasweldo ko sa'yo. Uy, Kylie, pagkatapos mo dyan, plantsahin mo na rin mga damit ha. Tsaka ayusin mo yan dyan, linisin mo yan maayos. Uy, Kylie, bakit nabutas tong paborito kong damit? Madam, pasensya na po. Di ko po sinasadya. Bigla pong dumikit. Susuotin ko pa naman to. Nakakainis ka naman talaga. Saan ka bang probinsya galing at bakit ganyan ka? Sige, ibabawas ko yan sa sweldo mo ha. Madam, huwag mo na lang po ibawas sa sweldo ko. Magkukulang po padala ko kay nanay at tatay ko sa probinsya. Ah, basta. Wala akong pakialam. Para matuto ka. Juan, anong nangyari sa'yo? Nasa gate pa lang ako, dinig ko na yung boses mo. Ay nako, sino ba naman hindi ma-high blood? Itong katulong natin. Aanga-anga. Sinira itong paborito kong damit. Dumikit daw sa plancha. Kaya daw nabutas. Tama na ngayon at na importante ang sasabihin. Inis talaga. Hindi na ako magpa-ligoy-ligoy pa. Yung kumpanyang pinapasukan ko, biglang nagsara. Nalugi daw. Sa madaling salita, wala na akong trabaho. Bali, kausapin mo muna yung katulong natin na maghanap muna siya ng ibang amo. Kailangan na nating maghanap ng malilipatan na bahay. Paubos na yung pira natin. Sige, Vic. Maghahanap din ako ng trabaho para makatulong din sa'yo. Miss, ikaw ba yung bagong katulong namin? Opo, madam. O sige, umpisahan mo na yung mga gawaing bahay. Sa umaga, magdilig ka ng mga halaman. Tanggalin mo na rin yung mga damo. Pangalawa, maglaba. Ang pangatlo, maglinis ka ng buong bahay. Kasama na yung mga CR sa taas at baba. Ah, may nakalimutan pala ako. Pag maglaba ka, pakilagyan mo ng almirol. Lalo na yung mga kumot. At pag natuyo na yung lahat, bago mo itupi, plantsahin mo muna lahat. Ngayon napagtanto ko na yung ginawa ko kay Kylie. Yung dati naming katulong. Ganito pala kahirap ang pinagawa ko sa kanya. Madalas pinapagalitan ko pa. Patawad, Kylie. Madam, pwede po bang makahingi ng kaunting barya? Pabili po ng pagkain. Nagugutom na po kasi ako eh. Ha? Paano to? 13 pesos lang po pera ko. Sakto lang pamasahe. Para makarating dun sa inaplayan ko pong trabaho. Pag binawasan ko po ito, siguradong maglalakad po ako. Kaya lang, kawawa po itong aling to. Nagugutom na. Ali, ito po oh. Pasensyahan mo na. 13 pesos lang po pera ko. Good morning, ma'am. Ako po yung aplikante for interview ko ngayon. Miss, late ka na ng 15 minutes. 8 AM ang sabi ko. Dito pa lang sa hindi mo pagsunod, sa usapan natin, bagsak ka na. Manager, baka naman pwede magpaliwanag. Hindi na kailangan. Huwag ka na magsayang ng laway mo. At pwede ka nang lumabas dito sa opisina. Manager Ann, huwag niyo po muna siyang palabasin. Kasi ngayon pa lang, tanggap na siya. Ali, di ba ikaw po yung binigyan ko ng barya? Kaya ako na late. Hoy, siya yung may-ari ng kumpanya. Matuto ka naman gumalang. At anong sabi mo? Binigyan mo siya ng barya? Ang galing mo naman gumawa ng kwento. Tama siyang Manager Ann sa lahat ng mga kwento niya. Sadyang nagpanggap talaga akong pulubi. Sa dami-dami kong hinihingian, siya lang talaga ang nagbigay sa akin. Kaya mula ngayon, tanggap ka na. Sa isang kondisyon, Ali pa rin ang tawag mo sa akin. Maraming salamat po, Ali.